Ang panahon ng rebolusyong siyentipiko, enlightenment, liberalismo at absolutismo. Maraming alagad ng agham ang nakilala noong 1700 taon sa pagsusulong ng maunlad na kaalaman at pananaw ukol sa agham. Pinagtuunan ng pansin ng karamihan sa kanila ang astronomiya, matematiko, pisika at medisina. Ang rebolusyong siyentipiko. Ang 16 at 17 siglo ang hudyat ng pagpasok ng rebolusyong siyentipiko. Ito ang simula ng panahon ng pagsisiyasat sa pamamagitan ng eksperimento, bunga ng kanilang pagmamasid sa sansinukob. Ang dating impluwensya ng simbahan sa pamumuhay at kaisipan ng mga tao ay nabawasan at humina dahil sa mga paglalathala ng mga bagong tuklas na kaalaman na pinatunayan ng bagong siyensya. Naging tulong ang panahon ng katwiran upang magkaroon ng bagong liwanag ang mga tradisyonal na ideya at bigyan ng bagong paglalarawan at redefinisyon ng lipunan. Ating kilalanin ang ilan sa mga mahalagang katauhan sa panahon ng rebolusyong siyentipiko at ang kanilang mga kontribusyon. Nicholas Copernicus, isang astronomer na mula sa Poland na nakilala sa kanyang heliocentric view sa kalawakan, o ang paniniwalang hindi ang daigdig ang sentro ng kalawakan kundi ang araw, at ang daigdig ay umiikot sa paligid nito. Galileo Galilei, nakaimbento ng teleskopyo na ginamit niya sa pag-aaral ng kalawakan. Tycho Brahe, isang Danish na siyentista at pinatunayang ang kometa ay hindi lamang penomenong atmosperiko, bagkus ang kometa ay representasyon ng pagbabago sa kalawakan. Johannes Kepler, isang German na naglathala ng akda ni Brahe at nakatuklas ng paggalaw ng isang planeta sa orbit ay bumibilis habang lumalapit ito sa araw. Isaac Newton, isang English mathematician at natuklasan ang law of gravity bilang paliwanag sa paggalaw ng mga planeta. René Descartes, isang pilosopo at mathematician na French. Ipinaliwanag niya ang mga suliranin sa agham at pilosopiya gamit ang pamamaraang mathematical. Tanyag sa kanyang linyang Cogito ergo sum, naniniwala siya na ang katwiran ang susi sa pagkakamit ng kaalaman. Ang panahon ng Enlightenment at Liberalismo. Isa sa bunga ng pamamaraang makaagham ang epekto ng revolusyon sa iba't ibang aspeto ng buhay. Marami ang nagmungkahi na gamitin ang pamamaraan upang mapaunlad ang buhay ng tao sa larangan ng pangkabuhayan, pampolitika, pangrelihiyon at maging sa edukasyon. Bagamat ang Enlightenment ay tumutukoy sa pilosopiyang umunlad sa Europe noong 18 siglo, maaari ring sabihin na ito ay isang kilusang intelektual. Ang Enlightenment ay binubuo ng mga scholar na nagtangkang iahon ang mga Europeo mula sa mahabang panahon ng kawalan ng katwiran at pamamayani ng mga pamahiin at bulag na paniniwala noong Middle Ages. Kinilala bilang mga filosof ang mga intelektual na nagpasimuno ng maraming pagbabago sa kaisipang pampolitika sa Europa noong 17 at 18 taon. Sa panahon ng Enlightenment ay nagtangka ang mga philosopher na maipaliwanag ang kalikasan nito. Mula rito ay hangad nilang makabuo ng mga ideyal na pamamaraan sa pamumuno, edukasyon, demokrasya at iba pang suliraning panlipunan. Kilalanin natin ang ilan sa mga sumusunod. Thomas Hobbes, sinabi niyang ang tao ay likas na makasarili kung kaya palagi niyang katunggali ang kapwa-tao. Jean-Jacques Rousseau at John Locke, kapwa naniniwala na ang pamahalaan ay naitatag sa pahintulot ng mga mamamayan. Mary Wollstonecraft, sa kanyang akda na A Vindication of the Rights of Women,
ay kanyang tinalakay ang karapatan ng kababaihan at sinabing dapat magkaroon ng karapatang bumoto at magkaroon ng posisyon sa pamahalaan. Makikita rin ang pamana ng Enlightenment sa sining sa katauhan, halimbawa ng mga kompositor ng panahong klasikal katulad ni Beethoven, Mozart at Haydn. Ang kabuluhan ng rebolusyong siyentipiko at Enlightenment ay makikita sa pagpapalagay ng tao ng kanyang kapalaran sa kanyang mga kamay sa pamamagitan ng paggamit ng katuwiran. Ang panahon ng absolutismo. Ang paglaganap ng mga ideya ng mga pilosopo ay nagbunga ng ilang mahalagang pagbabago sa politika ng Europa. Tinanggap ng ilang pinuno ang mga ideyang liberal at lumitaw ang mulat na absolutismo o Enlightened Absolutism. Ang Enlightened Absolutism ay isang uri ng pamahalaang nakabatay sa konsepto ng makalangit na karapatan na nagtataguyod sa kapangyarihan ng monarkiya, ngunit nagsusulong ng ilang reformang pampulitika at panlipunan upang maisakatuparan ang mga pagbabagong hangad ng mga filosof. Ang mga namuno ayon sa konsepto ng mulat na absolutismo ay nakilala bilang mga mulat na pinuno na nagtaguyod ng maayos na pamamahala, pagkilala sa kalayaan sa pananampalataya at pagtataguyod ng pag-unlad sa karunungan at kabuhayan. Pinakatanyag ang pamumuno ni Haring Louis XIV ng Pransya na pilit na ginaya ng maraming estado sa Europa. Sa kabila ng kapusukan ay naging isang matalinong hari si Louis XIV. Napagtagumpayan niyang palakasin ang kapangyarihan ng monarkiya habang tuluyan namang humina ang aristokrasya sa Pransya. Inalis niya sa mga aristokrata ang obligasyong magbayad ng buwis, kaya't nawalan din sila ng karapatan sa pamamahala sa kaharian. Nagtalaga si Louis XIV ng mga ordinaryong individual o kaya'y mga aristokratang may mababang ranggo bilang opisyal o kawani ng pamahalaan. At dahil dito, tinanaw nila ito bilang utang na loob at wala ni isa sa kanila ang kumalaban sa hari. Matagumpay niyang naisaayos ang ekonomiya ng Pransya, kasabay ng pagsibol ng kulturang Pranses. Naging lingua franca ng Europa ang wikang Pranses mula sa sinaunang Latin na dating wika ng mga edukado at mga intelektual. Nakilala din si Catherine the Great ng Russia na nagpasimula ng maraming reformang pampulitika sa kanyang imperyo. Kinilala rin si Frederick the Great ng Kaharian ng Prussia sa pagtataguyod niya ng prinsipyo ng rasyonalismo o ang kaisipang kumikilala sa kakayahan ng tao na mag-isip at magpasya. Subalit sa kabila ng kanilang pagiging mulat, ay sinikil nila ang kalayaan sa pamamahayag at mga karapatang pantao. Sumuong sila sa maraming digmaan upang mapalawak ang kanilang mga teritoryo. Lumaganap ang mga ideya ng Enlightenment hindi lamang sa mga kaharian ng Europa, kundi maging sa 13 kolonya ng Britanya sa Hilagang Amerika. Isang revolusyon ang sumiklab noong 1775 at humiwalay ang 13 kolonya sa Britanya at nagtatag ng isang pamahalaang demokratiko na nakabatay sa mga kaisipan ng Enlightenment. Ang panahon ng rebolusyong siyentipiko, Enlightenment, liberalismo at absolutismo.